Weather update tayo mga kapatid. Meron na po tayong binabantayang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay isang low pressure area na huling namataan ng pag-asa sa layong 1,000 kilometers south ng east o silangang bahagi ng southeastern Mindanao. Ito po sa ngayon ay nasa katamtaman po ang tsansa maging isang ganap na bagyo ayon sa pag-asa in the next 24 to 48 hours. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Ada o ang ating unang bagyo ngayong taon. Sa ngayon, ito pong ating binabantayang sama ng panahon ay hindi natin inaasahang maging napakalakas na bagyo, pero kasama ng interaksyon niyan sa ating tinatawag na shear line, yan po ay magdadala ng malawakang pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa bago pa man makapasok itong weekend. Sa ngayon, meron tayong mga posibleng mahihinang pagulan dito po sa mga areas ng Isabela, Aurora, kasama po dyan ang Cagayan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, at kasama po dyan ang Baguio City. Maaliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas at Mindanao kung may mga pagulan tayo, pero ito po ay mga localized lamang o mga pulo-pulong pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Maliban lang sa mga ilang areas dito po sa Davao Region, Caraga, ilang bahagi ng Sarangani at southern portion ng Leyte na kung saan umaabot na po yung trough o extension itong ating binabantayang sama ng panahon. At kung titingnan nyo yung ating rain map, makikita natin na lumalapit po itong ating mga pagulan. So by weekend or bago pa man makapasok ng weekend, meron na po tayong mga pagulan dito po sa rehiyon ng Caraga, dulot ng ating low pressure area. Kasama po dyan ang Eastern Visayas, maging dito sa Central Visayas, kasama na po dyan ang Cebu City. At sa darating naman na Sabado, mas marami naman po tayong pagulan na maaaring maranasan dito po sa Bicol Region na kung saan kasama po dyan ang area ng Mayon volcano, dyan po sa may Albay. So mas mataas po ang ating chance ng mga possible mudslides at mga lahar flow. Kaya doble ingat po tayo dyan sa general area na yan. Ito pong ating binabantayang sama ng panahon. Sa ngayon, magkakaroon po tayo ng mga malawakang pagulan na maaaring idulot ito kasama ng epekto ng ating shear line. Dito naman sa Metro Manila, sa ngayon, wala po yung direktang epekto sa anumang bahagi dito sa Metro Manila. Magpapatuloy po ang maaliwalas ng panahon sa mga susunod na araw hanggang sa weekend na po yan. At kung may mga pagulan tayo, gaya ng naranasan natin kanina, ito po ay mga isolated o yung mga dagdiang mahihinang pagulan lamang na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan at mag-ready pa rin tayo sa malamig na gabi at madaling araw. Dulot pa rin ang ating amihan o Northeast Monsoon. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.